Si Sebastian Basti Ilustre ay mayaman, guwapo, ngunit kasing lamig ng bakal ang puso. Bilang tagapagmana ng Hacienda Ilustre, wala siyang pakialam sa mga taong nasa ibaba niya, lalo na sa mga magsasakang tingin niya ay pabigat lamang sa negosyo. Para sa kanya, ang lahat ay may presyo. Ngunit magbabago ang lahat nang makaharap niya si Luningning, ang palaban at marilag na anak ng isang tenant. Hindi ito nasisilaw sa kanyang pera at lalong hindi natatakot sa kanyang matatalim na salita. Sa gitna ng alitan sa lupa at pagtatangkang gibain ang mga pangarap ng mga duha, matatagpuan ni Basti ang sarili na unti-unting nahuhulog sa babaeng binalak niyang palayasin. Hanggang saan ang kayang itaya ng isang senyorito kung ang kapalit ng kanyang yaman ay ang babaeng nagturo sa kanya kung paanong muling tumibok ang puso. Isang kwento ng mapanuring pag-ibig, lihim ng nakaraan at ang matamis na pagsuko sa gitna ng gintong palayan. Ang alikabok na nililikha ng mamahaling SUV ni Sebastian ay tila isang babala sa mga taga-sitio Luntian. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dampa at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana, nakasalamin ng itim at may aura na tila pag-aari niya ang buong mundo. "This place smells like manure and broken dreams." Maanhang na sabi ni Basti habang pinapagpag ang kanyang suot. "Senyorito Basti, maligayang pagbabalik po." Bati ng isang matandang magsasaka, si Mang Teroy. Hindi ito tinignan ni Basti. "I'm not here for a reunion, Teroy. I'm here for the audit. At kung hindi nyo mababayaran ang utang ng kooperatiba nyo by next month, you're all out. Gagawa ako ng golf course dito." Isang malakas na kalabog ng balde ang bumasag sa katahimikan. Lumabas mula sa likod ng dampa ang isang dalagang may kayumangging kutis, pawisan ng noo, ngunit may mga matang nag-aapoy sa galit. Ang lupa ay para sa nagbubungkal, hindi para sa mga taong ang tanging alam gawin ay humawak ng golf club. Sigaw ni Luningning. Napatitig si Basti. Sa tanang buhay niya, walang nangahas na sumagot sa kanya ng ganon. "And who are you? The spokesperson for the dirt?" "Ako ang boses ng mga taong pinapaikot mo sa palad mo," hamon ni Luningning. Ang hangin sa loob ng opisina ni Sebastian sa mansyon ay kasing lamig ng kanyang presensya. Amoy mamahaling leather, tabako at atoridad. Sa tapat ng kanyang dambuhalang desk na gawa sa mahogany, nakatayo si Luningning. Marumi ang suot na bota mula sa bukid, may mansya ng lupa ang kupas na maong, ngunit ang kanyang noo ay hindi kailanman yumuko. "Ulitin mo nga ang sinabi mo?" Malamig na utos ni Basti habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang salamin. "Ang sabi ko, huwag mong ituloy ang demolisyon sa dampa ni Tatay Teroy. Kami magbabayad ng utang ng kooperatiba. Bigyan mo lang kami ng 3 buwan. Matapang na sagot ng dalaga. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Basti. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Luningning. Bawat hakbang ng kanyang sapatos na balat ay tila nagpapakaba sa dibdib ng dalaga, ngunit nananatili itong matatag. Huminto ang lalaki sa harap niya. Sapat na para maamoy ni Luningning ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng pawis niya. 3 months? Luningning, in 3 months, ang interest pa lang ng utang nyo ang mababayaran nyo. Hindi kayo magsasaka. Tila kayong mga pulubi na umaasa sa himala. Pangungutya ni Basti. "I need efficiency. I need progress. Hindi ko kailangan ng drama. Wala kang puso. Ang lupang ito, bawat butil ng palay dito ay may kasamang dugo at pawis namin. Hindi mo lang ito negosyo. Buhay ito ng mga tao." Biglang hinawakan ni Basti ang baba ni Luningning. Pinilit itong itingala sa kanya. "Buhay? Then trade it. Kung gusto mong isalba ang dampa ng ama mo at ang bukid ng mga kasamahan mo, may proposal ako." Kumunot ang noo ni Luningning. "Anong ibig mong sabihin?" "Magtrabaho ka rito. Sa mansyon, mula alas 5 ng umaga hanggang hating gabi. You will be my personal assistant. You will clean my mess, cook my meals, and follow every single command I give. Isang pagkakamali, isang reklamo, at bukas din ay gigibain ko ang bahay nyo." Banta ni Basti. Ang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng pagkatao ng dalaga. "Katulong? Gusto mo akong maging alila mo? Call it whatever you want. In exchange, I will freeze the interest of the debt for 3 months. At ang sahod mo, mapupunta diretso sa pambayad ng utang nyo. Do we have a deal or should I call the bulldozers now?" Nanggagalaiti si Luningning.
Gusto niyang sampalin ang gwapong mukha ng lalaki, ngunit nakikita niya sa kanyang isip ang mukha ng kanyang amang may sakit at ang mga batang mawawalan ng masisilungan. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Deal. Gagawin ko ang lahat. Pero tandaan mo ito, senyorito. Balang araw ang lupang ito ang lalamon sa kayabangan mo. We'll see. Nakakalukong ngiti ni Basti. Start now. My boots are muddy from earlier. Linisin mo yan. Gamit ang kamay mo. Dahan-dahang lumuhod si Luningning sa paanan ni Basti. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinahawakan ng mamahaling sapatos ng lalaki. Si Basti naman ay nakatitig lang sa kanya mula sa itaas. May kung anong kakaibang kislap sa mga mata. Paghanga ba iyon sa tibay ng loob ng dalaga o ang kagalakan ng isang lubo na sa wakas ay nahuli na ang kanyang biktima? Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Luningning sa maliit na silid sa likod ng mansyon. Alam niyang nagsisimula pa lang ang impyerno. Ngunit sa kabilang panig ng mansyon, sa malawak na terrace, nakatayo si Basti habang nakatingin sa malawak na palayan sa ilalim ng buwan. Sa unang pagkakataon, hindi ang mga numero sa report ang nasa isip niya, kundi ang amoy ng sampagita at lupa na naiwan ni Luningning sa kanyang opisina. "Let's see how long you'll last, farmer girl," bulong niya sa hangin. 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na si Luningning. Sanay siya sa bukid, ngulit iba ang pagod sa loob ng mansyon ilustre. Dito, ang bawat kanto ay dapat kumikinang, ang bawat gamit ay dapat nasa tamang anggulo. Para kay Basti, ang mahusay ay hindi sapat, dapat ay perpekto. "Late ka ng 5 minuto, bungad ni Basti paglabas niya ng kwarto. Nakasuot ito ng puting silk na robe, bahagyang nakabukas ang dibdib at basa pa ang buhok. Hindi tumingin si Luningning. Inilapag niya ang tray ng kape sa coffee table. 5:00 ang usapan, senyorito. 4:50 pa lang. I decided I wanted coffee earlier. Rule number 1, my whims are your schedule. Sagot ni Basti habang iniinom ang kape. Bigla itong napangiwi. Too bitter. Take it back. Gawin mo ulit. 5 beses pinabalik-balik ni Basti si Luningning para sa kape. Masyadong matamis, masyadong matabang, masyadong mainit, masyadong malamig. Alam ni Luningning na pinaglalaroan lang siya nito. Sa ika-5 pagkakataon, imbes na dalhin ng tasa, lumapit si Luningning at tumayo ng tuwid sa harap ng lalaki. "Kung gusto mo ng perpektong kape, bakit hindi mo subukang timplahin ng mag-isa? O baka naman pati ang pag-ikot ng kutsara ay kailangan mo pang i-outsource dahil masyadong mabigat para sa mga kamay mong hindi pa nakakahawak ng totoong trabaho?" Tumayo si Basti. Ang mukha ay isang dangkal na lang ang layo sa dalaga. "Ang tapang mo talaga. Do you forget whose floor you're standing on?" "Hindi ko nakakalimutan. Pero nakakalimutan mo yata na tao rin ang kausap mo, hindi gamit." Balik ni Luningning. Bago pa makasagot si Basti, tumunog ang telepono sa study room. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Mula sa pagiging mapang-api, naging balisa at tila natatakot. "It's my mother," bulong niya sa sarili. Sumunod si Luningning sa pintuan at nakita ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Sebastian Ilustre, ang mapagmataas na hari ng hasyenda, ay tila isang maliit na batang pinapagalitan. "Yes, mother, I know. The profit margins are up by 12%. No, I haven't closed the deal with the resort developers yet. Yes, I'll be more ruthless. I understand." Pagbaba ni Basti ng telepono, marahas niyang itinapon ng isang crystal paperweight sa pader. Nabali ang katahimikan ng mansyon sa pagkabasag nito. Napasandal si Basti sa kanyang nesa, nakayuko at mabilis ang paghinga. Sa puntong iyon, nakita ni Luningning ang isang bagay na hindi niya akalaing taglay ng senyorito. Kinaulila at takot. Dahan-dahang lumapit si Luningning, hindi para manumbat, kundi dahil sa likas na kabutihan ng kanyang puso. "Ayos ka lang ba?" "Get out," mahinang sabi ni Basti. "Basti, I said get out." Humarap siya kay Luningning, ang mga mata ay namumula. "Huwag mo akong kaawaan. You're just a servant. You know nothing about my life." "Alam ko ang pakiramdam ng may dinadalang mabigat," mahinaong sabi ni Luningning habang nagsisimulang pulutin ang mga basag na kristal.
Sa bukid, kapag mabigat ang pasan, nagbabayanihan kami. Pero ikaw, mag-isa ka lang sa dambuhalang bahay na ito, pero parang mas masikip pa ang munto mo kaysa sa dampa namin. Napatigil si Basti. Ang mga salita ni Luningning ay tumagos sa baluti na binuo niya sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Luningning hindi bilang isang magsasaka o isang katulong, kundi bilang isang babaeng nakakakita sa tunay niyang kulay. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Basti. Ang boses ay wala ng halong pangungutya. "I treat you like dirt, yet you're cleaning up my mess." Dahil kahit gaano ka kasama sa paningin ko, alam kong tao ka pa rin. At ang tao, napapagod din magpanggap. Nagatinginan sila, isang mahabang sandali ng katahimikan na punong-puno ng tensyon. Muntik nang humawak si Basti sa kamay ni Luningning na may sugat mula sa pagkabasag ng kristal, ngulit biglang bumukas ang pinto. "Senyorito, nandito po ang mga developer ng golf course. Gusto na raw nilang pirmahan ng kontata para sa pagpapaalis sa mga tenants," ulat ng mayordoma. Bumalik ang lamig sa mga mata ni Basti. Tumingin siya kay Luningning, pagkatapos ay sa dokumentong nasa mesa. "Tell them to wait in the lounge. I'll be there in 10 minutes. Tumingin siya kay Luningning ng may halong pait. "See? This is my world. Walang puwang ang awa rito. Bumalik ka na sa kusina." Ngunit habang naglalakad palabas si Luningning, alam niyang may nagbago. Ang senyoritong matapobre ay may sugat na hindi kayang gamutin ng pera at siya lang ang tanging nakakakita niyon. Ang sikat ng araw sa gitna ng Abril ay tila latigo na humahagupit sa balat. Walang hangin at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang tunog ng mga traktora sa malayo. Ngulit sa gitna ng malawak na lupain ng Hacienda Ilustre, isang puting tolda ang itinayo. Naroon si Basti kasama ang mga dayuhang investor. Tinitignan ng mapa ng itatayo nilang luxury golf course. "This part here," turo ni Basti sa mapa, "is where the clubhouse will be. It has the best view of the valley." "Pero, senyorito," singit ni Luningning na noon ay nag-aabot ng malamig na inumin sa mga bisita, "diyan ang pinakamatabang bahagi ng lupa. Diyan ang main source ng patubig ng mga magsasaka. Kapag tinayuan niyo yan ng semento, mamamatay ang mga pananim sa ibaba." Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Basti sa kanya. "Hindi kita kinuha para maging consultant, Luningning. Serve the drinks and stay quiet." Ngunit hindi natapos ang araw ng ganun lang. Upang mas lalong maipakita ang lawak ng lupain, nagpa siya ang mga investor na pasukin ang loob ng mga pilapil. Dahil sa kakyutan at pagmamayabang, tumanggi si Basti na sumakay sa service jeep at piniling maglakad sa makitid at madulas na pilapil. Suot ang kanyang puting linen na pantalon at mamahaling loafers. "Mag-ingat po kayo, senyorito. Malambot ang lupa dahil sa sira ng irrigation dike sa dulo." Babala ni Luningning na sumusunod sa likuran. "I can handle myself," mayabang na sagot ni Basti. Ngunit tila na nadya ang tadhana. Isang maling hakbang sa madulas na bahagi ng pilapil ang nagpawalang balanse kay Basti. Sa pagtatangka niyang huwag mahulog sa kanal, lalo siyang nabaon sa malalim na putikan. At ang mas malala, ang irrigation dike na kanina pa inirereklamo ng mga magsasaka ay tuluyan ng bumigay dahil sa pressure ng tubig. Isang malakas na agos ng tubig at putik ang humampas sa direksyon ni Basti. "Sebastian!" tili ng isang investor. Bago pa tuluyang matangay o mabaon si Basti sa mabilis na agos ng putik, isang matipunong bisig ang humila sa kanyang kwelyo at braso. Si Luningning. Gamit ang buong lakas na nahubog ng mga taon ng pagtatrabaho sa bukid, itinulak ng dalaga ang kanyang mga paa sa matigas na bahagi ng lupa at hinila ang lalaki pataas. Nagpagulong-gulong silang dalawa sa damuhan, malayo sa rumagasang putik. Si Basti ay nakadapa sa ibabaw ni Luningning. Kapwa sila balot ng putik, hinihingal at ang mga puso ay mabilis ang tibok. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Ang mukha ni Basti ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Luningning. Nakita niya ang mga butil ng pawis sa ilong ng dalaga at ang determinasyon sa mga mata nito. Doon, sa gitna ng amoy ng basang lupa at init ng araw, naramdaman ni Basti ang isang kuryenteng hindi kayang ipaliwanag ng logic. "Bitawan mo na ako," mahinang sabi ni Luningning, bagaman hindi siya kumikilos. Mabilis na tumayo si Basti,
Pinagpagpag ang putik sa kanyang damit na ngayon ay sira-sira na. That was careless of you, nauutal niyang sabi. Pilit ibinabalik ang kanyang maskara. Careless? Niligtas ko ang buhay mo, senyorito. Singhal ni Luningning habang tumatayo at pinupunasan ng putik sa kanyang mukha. Tignan mo ang paligid mo. Yung dike na yan, 1 taon na naming hinihingi ang pondo para maayos. Pero mas pinili mong bumili ng bagong sasakyan. Ngayon, pati ikaw, muntik na niyang lamunin. Napatingin si Basti sa nasirang dike at sa mga magsasakang nagtatakbuhan ngayon para isalba ang kanilang mga punla. Nakita niya ang takot at pagod sa kanilang mga mukha. Mga mukhang dati ay numero lang sa kanyang spreadsheet. Go back to the mansion, utos ni Basti. Ngulit ang boses niya ay wala ng dating bagsik. Magpalit ka ng damit. I'll handle the investors. Bakit? Nahihiya ka bang makita nila na ang tagapagligtas mo ay isang pulube? Pang-uuyam ni Luningning bago tumalikod. Hindi sumagot si Basti. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng initan. Pinapanood ang bulto ni Luningning na papalayo. Ang kanyang kamay ay nakakuyom. Sa unang pagkakataon, ang putik na kinasusuklaman niya ay tila hindi na ganoon kadumi. At ang dalagang magsasaka na binalak niyang hiyain ay siya palang kaisa-isang tao na handang humawak sa kanya sa gitna ng kanyang pagkahulog. Nang gabing iyon, hindi naghapunan si Basti. Sa halip, kinuha niya ang folder ng irrigation project na matagal na niyang ibinasura. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kanyang desk, muling sumagi sa isip niya ang init ng katawan ni Luningning at ang matatapang nitong mata. You're making this very difficult for me, Luningning. Bulong niya sa dilim. Ang gabi ng pista ng San Isidro Labrador ay punong-puno ng kulay. Ang plaza ng bayan ay nababalot ng mga makukulay na banderitas, amoy ng inihaw na mais at malakas na tugtugin ng banda. Ngulit para kay Luningning, ang gabing ito ay trabaho pa rin. Inatasan siya ni Basti na samahan ito sa pista dahil kailangan nitong magpakita ng mabuting imahe sa harap ng mayor at ng mga lokal na opisyal. Kailangan ba talagang ganito? Reklamo ni Luningning habang hinihila ang layayan ng kanyang suot. Pinilit siya ng mayordoma na magsuot ng isang simpleng puting dress na hapit sa kanyang baywang at hanggang tuhod ang haba. Inalis ang kanyang nakapusod na buhok at hinayaang humalik ang mga kulot nito sa kanyang balikat. Napatigil si Basti sa pag-aayos ng kanyang polo nang makita ang dalaga. Sa ilalim ng mga bumbilya ng plaza, tila nagniningning ang balat ni Luningning. You look acceptable. Tipid at mayabang na sagot ni Basti, bagaman sa loob niya ay halos hindi siya makahinga sa ganda ng dalaga. Sa gitna ng pagdiriwang, sa pilitang kinaladkad ng mayor si Basti sa gitna ng sayawan. Senyorito, hindi pwedeng hindi ka sasayaw. Tradisyon ito para sa masaganang ani. Walang nagawa si Basti. Tumingin siya sa paligid at nakita si Luningning na sinusubukang magtago sa likod ng isang poste. Lumakad siya ng diretso rito at inilahad ang kanyang kamay. Don't make a scene. Just one dance. Bulong ni Basti. Hindi ako marunong sumayaw ng pangmayaman. Pagtanggi ni Luningning. Then follow my lead. Just like you do in the mansion. Seryosong sabi ni Basti. Hinila niya ang dalaga sa gitna. Ang tugtugan ay unti-unting naging isang mabagal at madamdaming kanta. Inilagay ni Basti ang kanyang mga kamay sa baywang ni Luningning, habang ang mga kamay ng dalaga ay dahan-dahang pumatong sa balikat ng senyorito. Sa bawat hakbang, lalong lumiliit ang distansya sa pagitan nila. Ramdam ni Luningning ang init ng palad ni Basti sa kanyang likuran, habang si Basti naman ay nalalasing sa amoy ng buhok ni Luningning, amoy sampagita at preskong hangin. Bakit ang bilis ng tibok ng puso mo, senyorito? Pangaasar ni Luningning, bagaman ang sarili niyang dibdib ay tila may tambol na nagwawala. It's the coffee I had earlier. Pagsisinungaling ni Basti. At ikaw? Bakit ka nanginginig? Dahil baka matapakan ko ang mamahalin mong sapatos at ipagbayad mo na naman ako ng 1 buwang sahod. Mahinang tumawa si Basti. Isang tunay na tawa na ngayon lang narinig ni Luningning. Hindi ito ang tawang mapang-api, kundi tawang malaya. You're the only person who thinks of my shoes while dancing with me. Napatitig si Luningning sa mga mata ni Basti. Nawala ang lamig doon. Napalitan iyon ng isang uri ng titig na tila naghuhuban sa lahat ng kanyang pagkatao.
Sa sandaling iyon, hindi siya si Senyorito Basti at hindi rin siya ang katulong na magsasaka. Sila lang ay dalawang kaluluwang na naliligaw sa gitna ng kanta. Luningning, mahinang tawag ni Basti. Ang kanyang boses ay naging paos. What if I stop the golf course project? Nagulat si Luningning. Bakit? Dahil ba sa dike? Dahil ba sa akin? Dahil ayaw kong makita kang tumitingin sa akin na parang ako ang pinakamasamang tao sa mundo, pag-amin ni Basti. I hate the way you look at me with so much anger. Dahan-dahang inilapit ni Basti ang kanyang mukha sa dalaga. Ang dulo ng kanilang mga ilong ay halos magdikit na. Ramdam ni Luningning ang hininga ni Basti na amoy alak at mint. Sa gitna ng ingay ng pista, tila tumahimik ang lahat. Ngunit bago pa magdampi ang kanilang mga labi, isang malakas na sigaw ang bumasag sa kanilang mundo. Sebastian, what on earth is the meaning of this? Nabitawan ni Basti si Luningning. Nakatayo sa gilid ng dance floor ang kanyang ina, si Doña Aurora, kasama ang mga bodyguards nito. Ang mukha ng matanda ay puno ng pandidiri habang nakatingin kay Luningning. Is this why you're delaying the contracts? Dahil sa babaeng ito? Madiing tanong ni Aurora. Bumalik ang pader sa pagitan nila. Mabilis na lumayo si Luningning. Ang mukha ay namumula sa hiya at galit. Tumingin si Basti sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Luningning na tumatakbo na palayo sa plaza. Wait, Luningning! Tawag ni Basti. Pero hinarangan siya ng mga bodyguard ng kanyang ina. You have a reputation to uphold, Sebastian, sabi ni Aurora. Don't let the dirt from the fields stain our name. Sa gabing iyon, habang umiiyak si Luningning sa ilalim ng puno ng mangga, alam niyang ang sandaling iyon ng tamis ay isang malaking pagkakamali. At si Basti, habang nakatayo sa harap ng kanyang ina, ay napagtanto na ang laban para sa puso ni Luningning ay hindi lang laban sa lupa, kundi laban sa sarili niyang dugo. Ang umaga pagkatapos ng pista ay kasing pait ng kapeng barako na hindi na hinaluan ng asukal. Hindi lumabas ng kanyang silid si Luningning. Ang bawat sulyap ni Doña Aurora kagabi ay tila mga balisong na humiwa sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Ang utang ng kanyang ama ay hindi nababayaran ng luha. Habang naglilinis ng library si Luningning, narinig niya ang pabulong na pag-uusap sa kabilang panig ng dambuhalang pintong Nara. Sina Doña Aurora at ang manager ng hacienda na si Mr. Valdez. Siguraduhin mong pipirmahan ni Sebastian ang mga demolition orders ngayong linggo. Madiing utos ni Aurora. Hindi ko hahayaang magtagal ang babaeng yun dito. She's a distraction. Pero madam, ang mga tenants, lalo na ang pamilya ni Luningning, bayad na po sila sa interes. Sagot ni Valdez. Interes lang yon. I want them out. Gamitin mo ang mga dokumentong inihanda natin. Ang palsipikadong utang. Sabihin mo kay Sebastian na ninanakawan sila ng mga magsasaka. He's emotional right now. He'll believe anything to protect the family name. Nanigas si Luningning. Palsipikadong utang? Ibig sabihin, ang lahat ng paghihirap nila, ang lahat ng paniningil ni Basti ay base sa isang kasinungalingan. Kumaripas ng takbo si Luningning patungo sa opisina ni Basti. Hindi na siya kumatok. Basti, kailangan mong malaman ang totoo. Nagulat si Basti na noon ay seryosong tinitignan ng mga report sa kanyang computer. Luningning, what are you doing? I told you I'm busy. Niloloko ka nila. Ang nanay mo, si Valdez. Ang mga utang namin, hindi totoo ang halaga niyon. Sinadya nilang palakihin para makuha ang lupa. Tumayo si Basti. Ang mukha ay biglang naging malamig. Luningning, stop. I just received the audit report from Valdez. At alam mo ba kung ano ang nakita ko? Iniharap ni Basti ang screen sa kanya. Nakalagay doon ang mga pirma ng kanyang ama, si Mang Teroy, sa mga resibong nagpapakita ng pagbebenta ng mga kagamitan ng hacienda ng walang pahintulot. This is your father's signature, right? Tanong ni Basti. Ang boses ay nanginginig sa galit. Habang iniisip ko kung paano ko kayo tutulungan, habang iniisip ko kung paano ko ititigil ang golf course project para sa'yo, ang pamilya mo pala ang nagnanakaw sa amin.
Hindi totoo yan. Peke ang mga pirma na yan. Sigaw ni Luningning. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Basti, makinig ka sa akin. Narinig ko ang nanay mo. Enough! High school na sigaw ni Basti. Hinawakan niya ang balikat ni Luningning, hindi sa paraang mapanakit, kundi dahil sa sobrang frustrasyon. Gusto ko sanang maniwala sa'yo. Gusto ko sanang isipin na iba ka. Pero lahat kayo, pare-pareho lang, gagamitin ng hirap para makapanlamang. Yun ba talaga ang tingin mo sa akin? Mahinang tanong ni Luningning. Nagagamitin ko ang nararamdaman mo para lang sa pera? Bakit hindi? You're a farmer's daughter who needs a miracle at ako ang miracle na yon, di ba? Pagak na tawa ni Basti. Umalis ka na. Wag na kitang makikita sa mansyong ito. At sabihin mo sa ama mo, bukas na bukas din dadaan ng mga bulldozer sa inyo. Wala ng extension, wala ng awa. Sana hindi na lang kita niligtas sa putikan noon, sabi ni Luningning bago tumalikod. Dahil ang putik na nasa katawan mo noon, mas malinis pa kaysa sa puso mong puno ng duda. Paglabas ni Luningning, sinalubong siya ni Doña Aurora sa hallway. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng matanda sa kanya. I told you, Iha, people like you don't belong in gold-plated rooms. You belong in the dirt. Hindi sumagot si Luningning. Dire-diretso siyang lumabas ng mansyon, bit-bit ang kanyang maliit na bayong at ang kanyang durog na puso. Samantala, sa loob ng opisina, napasuntok si Basti sa mesa. May kung anong mali, may kung anong hindi tugma sa mga mata ni Luningning at sa mga dokumentong hawak niya. Kinuha niya ang folder ni Valdez at muling sinuri ang mga pirma. Napansin niya ang isang maliit na detalye, isang date na hindi tumutugma sa pagkakaospital ni Mang Teroy. Valdez, bulong ni Basti, ang kanyang mga mata ay naging mapanganib. You better pray you're telling the truth. Ngunit huli na ang lahat. Sa labas, nagsisimula ng magdilim ang langit at ang ingay ng mga dambuhalang makina ay naririnig na patungo sa Sitio Luntian. Ang digmaan sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan ay tuluyan ang nagsimula. Ang madaling araw sa Sitio Luntian ay hindi binati ng tilaok ng manok, kundi ng ugong ng mga dambuhalang bulldozer. Ang dilaw na ilaw ng mga makina ay tila mga mata ng halimaw na handang lumamon sa mga barong-barong at pananim. Sa tapat ng maliit na dampa ni Mang Teroy, nakatayo si Luningning. Hawak niya ang isang lumang itak, hindi para manakit, kundi bilang simbolo ng huling paninindigan. Sa likod niya ay ang kanyang amang hirap na sa paghinga at ang mga kapitbahay na wala nang magawa kundi ang umiyak. Tumigil kayo! Sigaw ni Luningning sa mga operador. Wala kayong karapatan. Ang kaso ay nasa korte pa. Isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Mr. Valdez, ang manager na may dalang megaphone. Luningning, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pinirmahan na ni Senyorito Basti ang order. Wala na kayong matitirahan dito. Umalis na kayo bago pa kayo masaktan. Nasaan si Basti? Nasaan ang duwag na yon? Sigaw ni Luningning, ang boses ay paos na sa galit at puyat. Sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Basti. Hawak niya ang mga dokumento ni Valdez. Isang bagay ang nakita niya. Ang pirma ni Mang Teroy sa isang resibo ay may petsang April 15, ang araw na inatake sa puso ang matanda at nasa ICU. Hindi ito makakapirma sa petsang iyon. Niloko nila ko, bulong ni Basti. Ang galit na kanina ay para kay Luningning ay biglang bumaling sa sarili niyang pamilya. Mama! Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinasibat ito patungo sa sitio. Sa malayo, nakita niya ang usok. Nakita niya ang unang pader ng isang dampa na gumuho. Nang makarating siya, huli na para sa ilang bahay pero hindi para sa dampa ni Luningning. Nakita niya ang balaga na nakaharang mismo sa tapat ng gumagalaw na talim ng bulldozer. Luningning, umalis ka dyan. Sigaw ni Basti habang tumatakbo patungo sa kanya. Patayin mo na lang ako, Basti, dahil kung kukunin mo ang lupang ito, kinuha mo na rin ang buhay namin. Sigaw ng dalaga. Ang mga mata ay nakapikit na, handa sa kamatayan. Stop! Stop the machines! Utos ni Basti sa mga operator. I said stop! Napatigil ang lahat. Lumapit si Basti kay Luningning at hinawakan ng magkabilang balikat nito.
Hinihingal siya. Ang kanyang polo ay basa ng pawis at alikabok. I'm sorry. I was wrong. I checked the papers. Luningning, I'm so sorry. Bumagsak ang itak sa kamay ni Luningning. Napaupo siya sa lupa, humahagulgol. Bakit ngayon lang? Bakit kailangan mo muna kaming durugin bago ka maniwala? Binuhat ni Basti ang dalaga at isinandal sa isang puno ng mangga malayo sa mga makina. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw na dahan-dahang napapalitan ng dilim ng gabi dahil sa haba ng negosyasyon, nanatili silang magkatabi. Nang sumapit ang gabi, ang mga makina ay umalis na, ngunit ang tensyon ay naroon pa rin. Naupo sila sa pilapil, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. I fired Valdez tonight, panimula ni Basti. At kinausap ko ng nanay ko, hindi na itutuloy ang golf course. Paano ang utang namin? Tanong ni Luningning, hindi pa rin tumitingin sa lalaki. There was no debt, Luningning. Valdez and my mother were skimming from the estate for years. Binabayaran niyo ang mga utang na matagal ng bayad. My family, we owe you. Napatingin si Luningning sa kanya. Bakit mo ginagawa ito? Pwede mo namang kaming paalisin pa rin. Mayaman ka, Basti. Kayang-kaya mong baluktutin ang katotohanan. Humarap si Basti sa kanya. Sa ilalim ng buwan, ang kanyang mga mata ay tapat. Dahil ang katotohanang nakita ko sa mga mata mo noong isinasalba mo ko sa putikan, iyon ang kaisa-isang bagay na totoo sa buhay ko. Luningning, matapobre ako, suplado, at baka nga walang puso. Pero simula nang makilala kita, hindi ko na kayang mabuhay sa mundong puro kasinungalingan. Dahan-dahang hinawakan ni Basti ang kamay ni Luningning. Sa pagkakataong ito, hindi ito hinila ng dalaga. I love you, Luningning, at handa akong iwan ang lahat ng yaman ko kung iyon ang kailangan para mapatawad mo ko. Natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Ngulit sa gitna ng kanilang paglalapit, isang anino ang nakamasid mula sa malayo. Si Doña Aurora na may hawak na isang sobrang luma. Akala niyo ba? Tapos na? Hindi niyo alam ang lihim na baon ng lupang ito. Isang bagong bagyo ang paparating at hindi ito dala ng kalikasan. Ang katahimikan sa pagitan ni Basti at Luningning sa ilalim ng buwan ay biglang binasag ng tunog ng paparating na sasakyan. Isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa dulo ng pilapil. Ang mga headlight nito ay tila matatalim na mata na tumitig sa kanila. Lumabas si Aurora. Hindi ito ang karaniwang maringal na matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Hawak niya ang isang kulay kape at lumang sobre na may tatak ng isang law firm mula sa nakaraang 3 dekada. Sebastian, pumasok ka sa sasakyan. Ngayon din. Utos ni Aurora. Ang boses nito ay parang yelo sa namig. Hindi ako sasama, Mama. Tapos na ang pagdidikta niyo sa buhay ko. Mananatili ako rito kay Luningning. Matigas na sagot ni Basti habang lalong hinihigpitan ang hawak sa kamay ng dalaga. Tumawa ng mapakla si Aurora. Mananatili ka sa kanya? Sa anak ng taong sumira sa pamilya natin? Sebastian, hindi mo ba alam kung bakit galit na galit ang tatay mo sa mga tenants dito bago siya mamatay? Kumunot ang noo ni Luningning. Anong ibig mong sabihin, Doña Aurora? Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Wala? Lumapit si Aurora at marahas na binuksan ang sobre. Itinapon niya ang mga lumang litrato at dokumento sa paanan ni Basti at Luningning. Tignan niyo yan. Tignan niyo ang mukha ng ama mo, Luningning, at ang mukha ng namayapa kong asarwa. Pinulot ni Basti ang isang litrato. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Roberto, na seryosong nakikipag-usap sa isang lalaking kamukha ni Mang Teroy pero mas bata. Sa likod ng litrato, may nakasulat na kasunduan. Ang tatay mo, Luningning, ay hindi lang basta tenant. Siyang dating foreman ni Roberto. At nung malapit ng malugi ang hasyenda dahil sa maling investment, ang tatay mo ang nagtaksil. Ninakaw niya ang mga titulo ng lupa at ibinenta sa mga speculators para kumita siya. Sigaw ni Aurora. Hindi totoo yan, sigaw ni Luningning. Ang tatay ko ay tapat. Siya ang laging nagsasabing ang lupa ay sagrado. Sagrado?
Kung sagrado yan, bakit nasa kanya ang orihinal na kasulatan ng paghahati ng lupa na dapat ay nasa amin? Kinuha ni Aurora ang isang dokumento mula sa sobre. Ang pamilya nyo ang dahilan kung bakit naghirap kami noon, kaya namin kayo pinahihirapan ngayon dahil binabayaran nyo lang ang ninakaw ng ama mo. Napatingin si Basti kay Luningning. Ang pagdududa na pilit niyang pinatay ay tila muling nabubuhay. Luningning, alam ba ito ng tatay mo? Basti, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ang pamilya ko para paghiwalayin tayo. Umiiyak na sabi ni Luningning. I have the proof, Sebastian. At heto pa ang mas matindi. Tumingin si Aurora kay Luningning nang may halong pandidiri. Ang perang ginamit para maoperahan ng nanay mo nung bata ka pa, Luningning, galing yun sa nakaw na pera mula sa kaban ng mga ilustre. Ang buhay mo ay itinayo sa nakaw na yaman namin. Tila gumuho ang mundo ni Luningning. Hindi niya alam ang tungkol sa perang iyon, pero alam niyang naghirap ang kanyang ama para iligtas ang kanyang ina noon. Nagkatinginan sila ni Basti. Nakita ni Luningning ang pagkalito at sakit sa mga mata ng lalaki. Is it true, Luningning? Mahinang tanong ni Basti. Ang lahat ba ng pagpapakitang tao mo, ang lahat ng pride mo tungkol sa pagiging magsasaka, ay para lang pagtakpan ng ginawa ng tatay mo? Basti, hindi ko alam. Hindi ko alam ang tungkol sa mga dokumentong yan. Nauutal na sagot ng dalaga. Binitawan ni Basti ang kamay ni Luningning. Parang napaso siya sa hawak nito. I defended you. I almost lost my relationship with my mother because of you. At ngayon, malalaman ko na ang pamilya niyo pala ang tunay na traidor? Sebastian, let's go, sabi ni Aurora. Hayaan mo na sila sa putikan na gusto nila. Hindi makagalaw si Luningning habang pinapanood si Basti na dahan-dahang tumatalikod. Ang ulan na kanina pang nagbabanta ay biglang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng sitwasyon. Basti, makinig ka muna, habol ni Luningning, pero hinarangan siya ng mga bodyguard ni Aurora. Sumakay si Basti sa sasakyan nang hindi lumingon. Sa loob ng Mercedes, nakatingin lang siya sa bintana habang ang ulan ay gumuguhit sa salamin. Ang puso niyang kabubukas pa lang ay muling binalot ng makapal na yelo ng galit at pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat, habang papalayo ang sasakyan, hindi napansin ni Basti ang isang maliit na detalye sa dokumentong hawak ng kanyang ina. Isang selyo na tila bago pa sa isang papel na dapat ay luma na. Naiwan si Luningning sa gitna ng ulan. Nakaluhod sa putikan, yakap ang mga dokumentong itinapon ni Aurora. Hahanapin ko ang totoo, Basti. Kahit ubusin ko ang buong buhay ko, patutulayan kong hindi kami ang nagnakaw sa inyo. Ang digmaan ay hindi pa tapos. At ang tunay na lihim ng Hacienda Ilustre ay mas malalim pa sa mga ugat ng palay na kanilang pinag-aagawan. Ang hagupit ng bagyo ay tila walang katapusan, gaya ng luhang dumadaloy sa mga pisngi ni Luningning. Habang nakaratay ang kanyang ama sa lumang higaan, pilit niyang hinalughog ang bawat sulok ng kanilang dampa. Hindi magnanakaw si tatay, hindi kami mga traidor. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang nanginginig ang mga kamay. Sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig, natagpuan niya ang isang maliit na baol na gawa sa nara. Sa loob nito ay may isang locket na ginto at isang makapal na balumbon ng papel. Mga papel na hindi palsipikado, kundi mga orihinal na dokumento mula sa panahon pa ng Kastila. Binasa ni Luningning ang bawat salita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Tatay! Tatay, gising! Yugyug niya kay Mang Teroy. Dahan-dahang imulat ng matanda ang kanyang mga mata. Luningning, ang lihim. Patawad anak, hindi ko sinabi sa iyo dahil ayaw kitang mapahamak sa mga ilustre. Tay, totoo ba ito? Na ang lolo mo pala ang orihinal na may-ari ng hacienda? Tumango ang matanda ng may luha sa mga mata. Ang mga ilustre, sila ang dating katiwala ng pamilya natin. Ninakaw nila ang mga titulo noong panahon ng digmaan. Ginawa nilang mga alipin ng mga tunay na may-ari. Ang apelidong ilustre ay sa atin dapat Luningning. Sila ang nagnakaw ng ating pangalan at ating yaman. Samantala, sa mansyon, hindi mapakali si Basti. Hawak niya ang dokumentong ibinigay ng kanyang ina. Hinawakan niya ang papel at itinaas sa ilaw. Doon niya nakita ang watermark, isang modernong tatak ng papel na ginagamit lamang sa mga opisina ngayon. Peke.
Bulong ni Basti. Mama, paano mo nagawa ito? Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Luningning. Basang-basa ng ulan, putikan ng paa, ngunit ang kanyang tindig ay parang isang reyna. Hindi na siya ang katulong na yumuyuko. Sa likod niya ay ang mga matatandang magsasaka na saksi sa kasaysayan ng lupain. Luningning, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Basti. Tumayo siya para lapitan ng dalaga, pero humarang si Doña Aurora. Guardia, ilabas ang basurang ito, sigaw ni Aurora. Ang tanging basura rito ay ang mga kasinungalingan mo, Aurora, sigaw ni Luningning. Inilapag niya ang mga dokumento mula sa baul sa ibabaw ng mesa ni Basti. Basahin mo ito, Sebastian. Basahin mo ang tunay na kasaysayan ng Hacienda Luntian na ngayon ay tinatawag niyo ng Hacienda Ilustre. Kinuha ni Basti ang mga tapel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang orihinal na titulo de propiedad. Nakasaad doon ang pangalan ng lolo ni Luningning bilang may-ari ng lahat ng lupain, kabilang ang kinatatayuan ng mansyon. At ang mas masakit, ang pamilya ni Basti ay nakalista lamang bilang mga administrador o katiwala. Ito ang dahilan kung bakit mo kami gustang paalisin, di ba? Hablang ni Luningning kay Aurora. Dahil natatakot ka na kapag nahanap namin ng mga papel na ito, mawawala sa inyong lahat. Hindi kami ang nagnakaw sa inyo, kayo ang nagnakaw sa amin ng ilang dekada. Napaatras si Aurora. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Hindi totoo yan. Kami ang mga ilustre. Kami ang mayaman. No, mother, mahinang sabi ni Basti. Ang boses ay puno ng pait. We are the thieves. Ang lahat ng karangyaan natin, ang pag-aalal ko sa ibang bansa, ang bawat suot nating ginto, galing sa dugo at pawis ng pamilya ni Luningning. Tumingan si Basti kay Luningning. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na bangin. Paano niya haharapin ang babaeng minamahal niya kung ang buong pagkatao niya ay nakatayo sa isang krimen? Luningning, I didn't know, sabi ni Basti. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Alam ko, Basti, pero sapat na ba ang hindi ko alam para maibalik ang mga taon na nagdusa ang tatay ko sa ilalim ng kamay niyo? Sapat na ba yan para sa bawat hampas at pangangapi na natanggap namin? Lumapit si Luningning at kinuha ang lakit na hawak niya. Binuksan niya ito at ipinakita ang litrato sa loob. Isang dalagang kamukha ni Luningning at isang lalaking kamukha ni Basti. Ang mga orihinal na nagmamahalan noong unang panahon na pinaghihiwalay ng kasakiman. Ang hustisya ay darating, Sebastian, sabi ni Luningning. Hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto ko lang ang amin. Tumalikod si Luningning. Iniwan si Basti na durog ang puso sa gitna ng kanyang sariling mansyon. Isang mansyon na hindi naman pala sa kanya. Sa gabing iyon, ang senyorito ay naging pulubi sa damdamin at ang magsasaka ay naging tunay na may-ari ng kanyang kapalaran. Ang mansyon ilustre ay nababalot ng katahimikan na kasing bigat ng simento. Wala na ang mga party, wala na ang mga investor. Sa loob ng opisina, mag-isang nakaupo si Basti. Sa harap niya ay ang mga papeles ng Deed of Absolute Transfer at ang pagsuko ng lahat ng titulong lupa. Inilagay niya ang kanyang huling pirma, hindi bilang isang senyorito, kundi bilang isang lalaking nahanap na ang kanyang katotohanan. Sa labas, sa malawak na harapan ng mansyon, nagtitipon ang mga taga-sityo Luntian. Sa gitna nila ay si Luningning. Suot ang kanyang simpleng kamiseta at pantalon, ngunit ang kanyang aura ay kasing ningning ng kanyang pangalan. Bumukas ang dambuhalang pinto at lumabas si Basti. Bitbit niya ang isang itim na bag at ang mga dokumento. Lumapit siya kay Luningning sa gitna ng init ng araw. Luningning, tawag niya. Ang boses niya ay wala ng bakas lang kayabangan. Narito ang lahat. Ang titulo ng hacienda, ang mansyon at ang lahat ng bank accounts na nakapangalan sa korporasyon. Lahat ng ito ay isinalin ko na sa pangalan mo at ng kooperatiba ng mga magsasaka. Nagulat ang madla. Maging si Luningning ay hindi nakapagsalita agad. Basti, bakit mo ginagawa ito? Pwede nating pag-usapan sa korte. No, pagputol ni Basti. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa korte lang, kundi sa paggawa ng tama. Ang lupang ito ay sa inyo simula't simula pa. Ang pamilya ko ay nabuhay sa pawis nyo.
Ito ang paraan ko para makahinga ako ng maluwag. Paano ka? Paano ang mama mo? Tanong ni Luningning. Ang kanyang galit ay dahan-dahang natutunaw ng awa. Si Bama ay nasa Maynila na, sa isang maliit na kondo na itinabi ko para sa kanya. At ako? Ngumiti si Basti ng mapait. Aalis ako. Magtatrabaho ako sa siyudad bilang isang ordinaryong empleyado. Gusto kong maranasan kung paano magsimula sa wala. Gusto kong maging karapat-dapat sa pangalang dala ko. Tinalikuran ni Basti ang mansyon at nagsimulang maglakad paalis, bit-bit ang kanyang bag. Ngulit bago pa siya makalayo, hinawakan ni Luningning ang kanyang braso. "Sandali!" sigaw ng dalaga. "Ang sabi ko, gusto ko ang amin. Gusto ko ang lupa. Gusto ko ang hustisya." Humarap si Basti, puno ng pagtataka. "Nasa iyo na ang lahat, Luningning." "Mali ka." Lumapit si Luningning, ang mga mata ay nagniningning ng luha. "Nasa akin ang lupa, pero wala sa akin ang lalaking nagturo sa akin na ang isang supladong senyorito ay may pusong handang magsakripisyo. Basti, ang lupang ito ay nangangailangan ng tagapamahala. At ang puso ko, nangangailangan ng kasama sa pag-aani." Napatigil ang mundo ni Basti. "Luningning, pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya ko, pagkatapos kitang pag-isipan ng masama?" Ang putok ay nahuhugasan, Basti, pero ang pag-ibig na napatunayan sa gitna ng hirap, iyon ang tunay na ginto, sagot ni Luningning. Inilahad niya ang kanyang kamay, ang kamay na magaspang sa trabaho, ngulit puno ng kalinga. "Huwag kang umalis, manatili ka rito. Hindi bilang senyorito, kundi bilang katuwang ko." Hindi na nakapaghintay si Basti. Hinila niya si Luningning at niyakap ng mahigpit sa harap ng lahat. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ng umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Sa gitna ng putikan, sa gitna ng alitan, isang bagong simula ang sumibol. Lumipas ang isang taon, ang Hacienda Ilustre ay pinalitan na ng pangalang Hacienda Lontian. Wala nang mga bulldozer, kundi mga gintong palay na sumasayaw sa hangin. Sa balkonahin ng mansyon, na ngayon ay isa ng community center at paaralan para sa mga anak ng magsasaka, nakatayo ang isang mag-asawa. Si Basti, na ngayon ay nakatsinelas na lang at simpleng polo, at si Luningning na may malaking tiyan, ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Sino ang mag-aakala? Bulong ni Basti habang nakayakap sa likod ng asawa. Ang matapobreng senyorito naging asawa ng isang magsasaka. At ang magsasaka, hinalikan ni Luningning ang pisngi ni Basti, ay naging reyna ng puso ng isang tunay na Ginoo. Tumingin sila sa malawak na bukiran. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang ani ay masagana, ang utang ay bayad na, at ang pag-ibig ay habang buhay na mananatiling nakatanim sa lupang kanilang sinilangan.